Magtatayo ng Naval Monitoring Detachment ang Philippine Navy, PN, sa Tabataha Reefs Natural Park sa Palawan upang palakasin ang seguridad at proteksyon sa kapaligiran. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nakatakdang magtatag ang Philippine Navy ng isang istasyon sa Sulu Sea na pangunahing naglalayong tumulong sa pagprotekta sa kapaligiran ng dagat sa Tabataha Reef sa Palawan habang sinusubaybayan din ang trapiko ng mga dayuhang barko sa lugar. Ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding, MOU, noong Miyerkules, ang Western Naval Command, WNC, ay formal na nakipagtulungan sa Tabataha Management Office, TMO, para sa inisyatiba. Ang kasunduan ay nagtatatag ng Naval Monitoring Detachment sa Tabataha Reefs Natural Park Ranger Station, na magpapahusay sa maritime monitoring at conservation efforts, pagpapalakas ng interagency coordination para sa epektibong maritime situational awareness sa Sulu Sea. Sinabi ng commander ng WNC na si Rear Admiral Vincent Sibala na ang MOU ay kumakatawan sa aming pangako sa pagprotekta sa aming mahahalagang marine ecosystem habang pinangangalagaan ang pambansang seguridad. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga asset ng hukbong dagat sa kadalubhasaan ng TMO, pinalalakas namin ang aming mga depensa laban sa mga ilegal na aktibidad at itinataguyod ang sustainable maritime stewardship. Ang pakikipagtulungan sa WNC ay magpapalakas sa aming mga operasyon ng Ranger, na tinitiyak na ang Tabataha Reefs, isang UNESCO World Heritage Site, ay nananatiling isang beacon ng biodiversity para sa mga susunod na henerasyon. Ang Tabataha Reefs Natural Park, na matatagpuan sa Sulu Sea, ay isa sa pinakamayamang marine environment sa mundo, na nahaharap sa patuloy na banta mula sa ilegal na pangingisda, poaching, at pagkasira ng kapaligiran. Sa bagong detachment, ang Philippine Navy ay naglalayo na magbigay ng real-time na naval support para sa mga patrol, surveillance at mabilis na pagtugon, na binibigyang diin ang papel nito sa pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pangunahing mandato ng pagtatanggol nito, na nagpapatibay ng synergy sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno upang matugunan ang mga ibinahaging hamon sa rehiyon. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang bagong istasyon ng hukbong dagat ay magbibigay daan sa militar na gumanap ng papel sa pangangalaga sa kapaligiran. Mahalagang magkaroon ng presensya ang Navy sa lugar upang tumulong sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, at iba pang ahensya sa pagsugpo sa iligal na pangingisda, poaching, at iba pang aktibidad na maaaring makasira sa amang dagat ng parke. Ang Tabataha Reefs Natural Park ay protektado sa ilalim ng Republic Act No. 10067 o Tabataha Reefs Natural Park Act of 2009, na nagdedeklara rito bilang isang strict no-take zone kung saan ipinagbabawal ang pangingisda at anumang gawaing makasisira sa coral reefs at yamang dagat. Samantala, inaasahang ilalabas ng Department of Energy, DOE, ngayong darating na March 2026 ang inisyal na resulta ng drilling para sa dalawang bagong gas wells, Camago 3 at bagong Pagasa 1 sa ilalim ng Malampaya Consortium. Ang mga aktibong pagsubok na ito ay sumunod sa pagkakadiskubre ng bagong natural gas reservoir sa Malampaya East 1, na naglalayong palakasin ang lokal na supply ng energy. Isang pangunahing pagtuklas ng natural gas ang inihayag nung nakaraang buwan para sa Malampaya East 1. Ang pagtuklas ay nasa 5 kilometro silangan ng umiiral na Malampaya Gas Resource sa labas ng lalawigan ng Palawan. Sa
Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Energy na mahigpit nilang binabantayan ang mga aktibidad sa pagbabarena sa mga balon ng Camago 3 at Bagong Pag-asawan, na naglalayong mag-strike ng mas maraming gas at magbigay ng karagdagang tulong sa supply ng kuryente sa bansa. Ang Prime Energy, katuwang ang UC38 LLC, PNOC Exploration Corporation, at Prime Oil and Gas Incorporated, ay kasalukuyang nagpapatakbo ng drilling sa ilalim ng SC38. Ang resulta para sa Camago 3 at Bagong Pag-asawan ay inaasahang lalabas sa katapusan ng unang quarter ng 2026. Ang pagtuklas ng bagong gas ay kritikal para sa seguridad sa energy ng Pilipinas at inaasahang makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng kuryente. Noong 2023, ang Malampaya Consortium, na binubuo ng Prime Energy Resources Development BV, UC38 LLC, Prime Oil at Gas Incorporated, at PNOC Exploration Corporation, na pag-aari ng Estado, ay nakakuha ng 15 taong pag-renew ng Service Contract No. 38, na nagbigay daan para sa paggalugad at pagbuo ng mga karagdagang reserbang gas hanggang 2039. Upang matiyak ang pagpapatuloy ng indigenous energy supply ng bansa, iginawad ng pamahalaan ang 9 na pangunahing kontrata ng serbisyo para tuklasin ang mga lugar na may mataas na potensyal sa West Philippine Sea at Sulu Sea. Gayon din upang ipagpatuloy ang produksyon sa larangan ng Galok, ang tagumpay ng mga drillings na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng gobyerno na buhayin ang sektor ng energy at bawasan ang pagdepende sa imported na fuel. Nananatiling kritikal ang usapin ng langis at gas sa West Philippine Sea, WPS, partikular sa Recto Bank, Reed Bank, na tinatayang may 5.4 bilyong bariles ng langis at 55.1 trilyong cubic feet ng natural gas bagamat may mga early talks sa pagitan ng mga pribadong kumpanya ng Pilipinas at China, ang mga ito ay nananatiling highly tentative at walang formal na kasunduan.